Naayos mo na ba yung data? Kailangan ko ano i-upload ngayon para makita ko kung ano magiging itsura ng charts and graphs sa dashboard. Kinokompleto pa namin. For consolidation pa ang sa ibang delivery centers. Wala pang report galing sa Bangalore pati sa Buenos Aires. Pero magbabakasyon yata sila, hindi ba? May out-of-office notification sila ngayong linggong to. Ang ibang team dito naka-skeletal staffing na rin at mamaya magsisiuwian ng iba. Ngayon marami pang tao pero mamaya konti na lang may iiwan. Ay, oo nga eh. Sana all na lang talaga may holiday. Pero don't worry, heto kachat ko na ang associate nila na gumagawa ng report. Tatawagan ko rin mamaya kapag hindi pa rin nasend ang data. Ay, kailangan makuha natin lahat yan ha. Alam mo naman ang mga yan, baka bigla na lang umalis at hindi na natin mahagilap. Napakaiba naman kasi ng work cultures natin. Bakit dito sa atin lahat ng holiday pinapasukan, pero sa kanila, kapag holiday nila, wala talagang pasok. Ewan ko. Baka mas mahal ang bayad sa ibang delivery centers kapag holiday at weekend. Pansin ko kasi tayo lang naman talagang pinapag-overtime madalas. Marky, yan na si boss. Papasok na ng pinto. Marky, Tina, sino sa inyo mag-overtime hanggang January 1? I need the names para mapa-approve ko sa higher management ang hours ng overtime. Tinatapos na po namin ni Tina. Baka hindi na namin kailangan pumasok bukas at sa 31. Baka sa January 1 na lang. Sa mismong presentation ng report kami ulit papasok. What? That's unacceptable. Kailangan pa rin may papasok kahit isa sa inyo. Dahil kapag recovery ang mga reports, balilintikan tayo sa management sa January 1. Gusto niyo bang mawalan ng trabaho sa unang araw pa lang ng taon? Marky, I need you in my office now. Sit down and explain. Bakit kailangan mag-holiday kayong lahat? Ang invoice processing team may pasok. Ang general ledger may pasok. Pati accounts receivable may pasok. Bakit kayong reporting team gustong mag-holiday? Kayo ang magko-consolidate at gagawa ng report ng lahat ng mga yan. Sir Dom, May bagong ask ang management. May bagong report na pinapagawa maliban sa mga sinimulan nyo na. Kailangan nila ng comprehensive annual performance report ng lahat ng team with productivity, utilization, and efficiency. Gawa mo ng charts and graphs. Gawan mo ulit ng Power BI para maganda ang presentation. may specific timeline ba na kailangan gawin? Egot ka ba? Annual nga eh. Di buong taon? I mean, kailangan ba ng comparison sa other years? Mas matrabaho kasi yun kung may comparative data pa. Nako, hindi ko maintindihan ang mga tinatanong mo. Basta bahala ka na ako anong gusto mong presentation ng mga datos. Basta ang gusto nila, sinabi ko na. Half day lang ako ngayon, dahil uuwi kami ng Tarlac. Tawagan mo na lang ako pag tapos na. At kailangan ko ma-review ang reports. Baka sa January 1 na ako ulit papasok. Pero, marami pa pong kailangan gawin. Lalo na't may bago kayong pinapagawa. Baka hindi na ako makauwi nito. Basta tapusin mo ang mga dapat mong gawin. Babayaran naman ang overtime mo. Ang dami mo pang reklamo. Sige na, labas na ng opisina ko para hindi sayang ang oras natin. O Marky, anong sabi? Bakit ipinatawag ka pa? Nagsermon ba? Ay, nako. Ano nga ang sabi? Bakit minamasahe mo pa ang sentido mo? Sumakit na naman ang ulo mo kay Sir Dom? May bagong report na pinapagawa. Akala ko pa naman makakauwi na ako mamaya o kahit bukas man lang. Ano? Shhh! Baka marinig ka. Ano? Anong pinapagawa na naman? Bakit hindi sinabi ng maaga? My gosh! 4 hours na nga tayo nag-overtime ng isang araw at kahapon. Tapos nung weekend, pumasok pa tayo. Tapos ngayon may bagong report na naman. Comprehensive Annual Performance Report daw. Sa January 1 din kailangan. So iba pa dito sa ginagawa nating volume reports at kung ano-ano pang reports na hindi ko alam kung binabasa pa ba nilang lahat. Oo, ang masama pa, walang format ulito. From scratch. Ako na raw ang bahala. Gusto ko sanang sabihin na hindi pa ba tayo sanay? Pero wow! Nakakainis ha? Bababa muna ako para bumili ng kape. Mukhang gagabihin na naman tayo rito. Ikaw, anong kape mo? Doon lang ako sa convenience store sa baba. Dapat nangingi ka kay boss ng pang Starbucks man lang. Lagi na lang brewed coffee ng convenience store ang kape natin. Kaya kasi nisik mura eh. Hindi ka na kumakain, nagkakape ka lang. Kaumay! Parang ang management dito, kaumay rin. Ano kayang gagawin ko presentation? Dapat mas maraming information pero mas maayos tingnan. Kailangan madali ring intindihin.
Pero sa dami ng hinihingi nila, paano ko naman gagawin? Ay, tumatawag si nanay. 2 brewed coffee. Bayad po dito sa Instapay. Thanks. Hello po, Nay? Anak, hello. Itatanong ko lang kung anong oras ka uuwi mamayang hapon. Magpapasama akong bumili ng mga prutas. Alam mo naman, mabigat ang mga yon. Nay, sorry po. Hindi po yata ako makakauwi mamaya ng maaga. Ay, ganun ba? Ay, naku, ilang araw ka ng overtime. Kumakain ka ba ng maayos dyan sa opisina? Sana nandito ka ng December 31 para makasama naman kita magbagong taon. 2 taon ka nang may pasok ng bagong taon. Baka sakali ngayon nandito ka naman sa bahay. Sorry po, Nay. Hindi ko po masabi sa ngayon. May bagong pinapagawa po ulit dito sa opisina eh. Urgent po. Kanina lang po nasabi sa akin. Ano ba naman yung opisina nyo? Lahat na lang ng trabaho urgent. Kabibigay lang ng utos. Ura-urada gusto ipapasa agad. Nay, wag na po kayong magalit. Tataas na naman po ang presyon nyo niyan eh. I-message ko po si Abet para samahan kayong magpunta ng palengke ngayong umaga para hindi rin kayo maubusan ng mga prutas. Nay, sorry po ulit ha. Ay naku, sige anak. Magkapasama na lang ako sa pinsan mo. Huwag ka na masyado mag-alala sa akin, ha? Kumain ka dyan at magtrabaho na ulit para makatapos ka kaagad. Sige po. Salamat po. Ingat kayo mamaya. Ikaw din, anak. Ay, ano naman kailangan ito ni Sir Dom? Tumatawag pa sa phone. Hello, Marky. Nasaan ka? Wala ka sa upuan mo nang umalis ako ng opisina. Bumibili ho ng kape para sa amin ni Tina. Sige. Iparesibo mo at i-reimburse ko sa inyo kapag binigyan na ako ng pondo. Hindi na ho. Sa convenience store naman ako bumili. Mura lang. Sir, ba't kayo tumawag? Magpapadonut daw ang management sa mga nag-overtime. Bilangin mo na nga ang mga pumasok ngayong araw tapos i-message mo sa akin para mabilhan ng tigi-isang donut. Tigi-isa? May inumin po ba? Oo, tig-isa lang. Walang inumin. Magtubig na lang kayo sa pantry. Wala namang budget talaga eh. May sinabi lang si Boss Alvin Tan na magpapakain siya ngayong bago mag-year-end kaya naisip ko donut na lang para tipid. Tig-isa lang ha. Tapos wag mo isama sa bilang yung mga umuwi na. Mamayang 5:00 ka bumili ng donut para konti na lang ang tao. Ha? Ako ba ang bibili? Oo, ikaw lang ang maiiwang senior analyst dyan. Nag-uwian na mga leads. O basta, i-transfer ko sa account mo ang pambayad kapag nasend mo na ang picture ng resibo. O sige na, pababa na ako ng elevator. I-send mo pala ang progress report mamayang 3:00 para ma-inform ko ang management na may ginagawa na ako. I mean tayo. Sige ho. Ako na naman mag-aabono. Hindi pa nga nila nababayaran ang pinangkapi nila sa amin last month. Nag-iipon lang ako ng resibong hindi naman binabayaran. Nakakaumay. Pero sige lang. Wala naman akong choice eh. Mahirap mawalan ng trabaho sa panahon ngayon. Lalo pat akong bumubuhay sa amin ni nanay. Uy, Marky, ito, dinalhan kita ng antacid mula sa klinik. Sabi mo, di ba kanina pa masakit ang sikmura mo? Oo, pero kailangan kong tapusin to eh. Siguro napasama lang ang inom ko ng kape kanina dahil hindi pa ako kumakain simula kahapon ng hapon. Dapat kasi hindi ka nag-stage shift. Natulog ka lang pala sa sleeping quarters kagabi saglit. Kala ko naman umuwi ka talaga. Kasi iba na yung suot mong t-shirt eh. Pagkatapos kasi ng overtime natin kagabi, pinabalik ako ni Sir Dom dahil may pinapa-email daw ang management na report at wala raw siyang kopya. Ano? Kaloka? Bakit hindi ka umuwi pagka-email mo? May pinagawa siyang bagong analysis report naman kagabi. Sabi niya, i-charge ko na lang as overtime. Pagtingin ko sa orasan, mag-2 na ng madaling araw, kaya nag-sleeping quarters na lang ako. May baon naman akong damit eh, kaya konting wisik lang, okay na. Mabaho na ba ako? Wala naman akong reklamo. Hindi ka naman mabaho dahil paano naman tayo pagpapawisan. Napakalamig dito sa opisina, parang nagyanyebe na. Ay, pero ang kalusugan mo, wag mong pabayaan dahil lang sa trabaho. Akala ko kasi kapag tinapos natin lahat ng trabaho hanggang ngayon, makakapagbakasyon tayo hanggang bagong taon. Naniwala ka sa sinabi ni Sir Dom nung town hall? Patawa ka ba? Never pa nangyari ang hindi nag-overtime ang mga taga-reporting team simula nang siyang maging boss natin.
5 taon na ako rito. Ikaw pang-4 mo na. Hindi mo pa rin ba alam na puro sat-sat lang yan si Sir Dom pero wala naman talagang nasunod sa sinabi niya? Ni wala nga yang alam gawin na kahit ano. Puro sat-sat lang yan. Latang maingay kasi walang laman. Oh, speaking of the devil, ayan, tinatawagan ka na naman. Baka tatanungin ka tungkol sa abunuhang mong donut. Sasagutin ko muna to. Ay, kukuha muna ako ng tubig para makainom ako ng gamot. Wag na. Heto, may tubig akong dala. Inumin mo na muna yung gamot. Tapos itanong mo kay Boss Dong, baka pwedeng kahit cheeseburger man lang o pizza ang ipakain nila. Wag naman isang pirasong donut na puro hangin ang laman sa loob. Baka kabagin pa tayo. Ayos din yung si Boss Dong, no? Nakakapanginig siya ng laman. Shh, ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Marami pa namang mata at tenga yan dito sa office. Lalo na, nasa pantry pa tayo. Wala akong pake kahit malaman pa niya. Hindi ba nakakainis? Pinagsend ka niya ng progress and status ng reports kanina. Isinend niya sa kliyente at sa higher management at ang sabi pa sa email, matatapos daw until December 30? Ah! Yung December 30, bukas na yon! Ay, di na. Di ba ang unang sabi, sa January 1 pa kailangan? So may oras pa tayo sa kahit hanggang hapon lang ng auno dahil gabi ang dating ng kliyente. 6:00 ng hapon ang meeting sa January 1. Tapos ginawa niyang bukas agad ang pasahan ng report? Accelerated deadline? Bida-bida much? Ay, parang ganun na nga. Pero may pasok pa rin tayo hanggang bagong taon? Okay lang ba siya? Hindi ba siya nahihibang? Porket nasa probinsya na siya at tayong nasa opisina, ang dali niyang magpabida. Ang gusto niya yata dito na tayo tumire. Hindi ka pa nga naliligo, 2 days Uy, na. shh! Huwag ka naman maingay na hindi pa ako naliligo. Hayaan mo na. Wala naman mangyayari kahit magreklamo tayo. Tayo pa rin naman ang tatapos ng trabaho eh. Hindi ba naka-blind carbon copy nga lang tayo kanina? Oo nga, naka-BCC pa tayo sa email at binura niya ang pangalan mo sa signature at pinalitan ng pangalan niya. Kaloka! As in forward with slight edit lang ang ginawa. Yung slight edit niya, pinalitan niya ng pangalan niya at binago niya ang deadline. All else the same. Amazing talaga sa integrity issues. Tama na. Tara na. Balik na tayo sa prod floor. May parating na mga taong kakain. Naku, ewan ko ba bakit isang pirasong donut lang ang kakainin? Kailangan sa pantry pa. Sayang pa yung nilakad natin from prod floor papunta rito. Isang lunukan lang naman yung puro hangin na donut. Tara na nga. Kahit naman magtatala ka dyan, wala naman mangyayari. Hindi naman magiging burger or pizza slice yung mga donut. Ang mga donut na baka hindi pa mabayaran sa'yo. I-follow up mo agad si Sir Dom sa reimbursement. Kapag hindi pa nasend yung pera ngayon, malilimutan na naman yan. Kumakapal lang ang wallet mo dahil sa mga resibong hindi naman nababayaran. Alas 10 na, wala pa si Marky. Hindi na naman yata uuwi ang anak ko Hello, anak? Nasaan ka na? Pauwi ka na ba? Nay, hindi po ulit ako makakauwi ngayon. May tinatapos kami sa opisina. May pinadala po ako sa GCash ni Abet. Sabi ko ipalit ng cash sa inyo para may pang-order kayo ng pagkain sa bisperas ng bagong taon. Ano? Bisperas? At renta pa lang bukas, anak. Tsaka anak, ayos ka lang ba? Parang hirap ang boses mo May sakit ka ba? Ayos lang po ako, Nay. May tatapusin po kasi ako hanggang sa auno. Setting expectations lang po na hindi ako makakauwi bukas at sa isang araw. Baka sa January 1 pa po ng gabi ako makauwi, Nay. Ipagbubuk ba nila kayo ng hotel? Para malapit ka sa opisina manggagaling? Po? Hindi po. Hahanap lang siguro ako ng maliliguan pero dito lang ako sa office matutulog. Mas mabilis po kasi kung ganon. Sayang po kasi ang oras kung babiyahe pa ako. Napaka-traffic pa naman ngayon at maraming ginagawang kalsada kapag ganitong bakasyon ng ibang tao. Magiging 6 na oras pa ang biyahe ko kapag uuwi pa ako. 3 oras papunta, 3 oras pabalik. Ay, naku anak, pasensya ka na ha. Ilang taon ka na nagpapakalipin dyan sa trabaho mo simula na magsara ang factory na pinagtatrabahuan ko. Wala naman kasi akong makita ang trabaho. Kahit pagtitinda, hindi ko magawa dahil mabilis akong mapagod. Nay, hindi naman po ako nagrereklamo. Ayos lang po ako. Kayo lang din po ang inaalala ko. Tinatsyang perla na lang po kayo magbagong taon. Papadalan ko ng extra pera si Abet para hindi na rin kayo mag-isa sa bahay. Mag-uusap na lang kami ng pinsan at tiyang mo. Basta huwag kang magpapagutom. Kumain ka at matulog ka rin. Opo, ingat po kayo. Maganda doon na kayo ng pintuan at natulog na rin po. Sige anak, ingat ka rin.
Ay, kahit hindi nagrereklamo si Marky, alam kong pagod na siya at stress sa trabaho. Ngayon, alam kong masama ang pakiramdam niya base pa lang sa boses niya. Ay, kung may malilipatan lang sana siya na project na work from home dahil ang layo nitong lugar namin sa opisina nila. Ay, naku, mas okay sana. Kaso sabi niya mahirap daw maghanap ng trabaho ngayon dahil maraming kliyente ang nag-terminate ng kontrata sa kumpanya nila. Ay, ipagdarasal ko na lang ulit ang anak ko na sana makamit na niya ang kahit konting ginawa sa trabaho niya. Sir Dom, yes, hello po. Nakita niyo naman ang email? Bukas na ang pasahan ng report. Ipapalis na lang ng mga sumunod na araw para siguradong perfect sa client meeting. Sa A1, ano ba ang status? Ginagawa pa rin namin ni Tina, Sir Dom. Medyo masama lang ang pakiramdam ko ngayon. Sinisikmura ako pero kaya pa naman. Humihilab lang. Sige, tiis-tiis lang yan. Kaya mo yan. Sayang ang oras kung magpapadoktor ka pa. Inaman mo lang ng gamot. Humingi kayo sa klinik. Opo, sir. O basta, siguruhin mo malinaw ang insights ha. Kasi tatanungin niya ng executives. Dagdagan mo rin ng footnotes ang copy ko para madali kong may paliwanag sa kanila. May tanong po pala ako tungkol sa dashboard. Kaya mo na yan. Ikaw na lang ang mag-decide. Basta alam mo nang gagawin. Email mo lang kapag okay na. Tapos, ituturo mo pa sa akin kung paano. O sige na, bye. Sobrang sakit! Tawag ko ambulansya! Ambulansya! Uy, dali! Hawakan naman si Marky. Namamalipit eh. Grabe talaga, no? Alas 12 na ng tanghali. Wala pa rin ipinapadalang email ng progress ng report to si Marky. Ano kaya nangyari? Kagabi pa ang huling update nila ni Tina. Tawagan niya. Bakit hindi sumasagot? Si Tina na nga ang tatawagan ko. Ano ba? Bakit hindi sumasagot tong dalawan to? Isa pang tawag. Hello, Tina. Ang tagal mong sumagot. Nasaan si Marky? Anong oras na wala pa rin ang report? Boss, nasa emergency room si Marky ngayon. Nag-taxi siya mga alauna ng madaling araw papuntang emergency room. Wala kasing makuhang ambulansya ang klinik kaya nag-taxi na lang. Hindi na nagpahatid sa akin kasi sayang daw ang oras kung dalawa kaming wala dito. Ano? 10 hours observation daw. Kaninang mga alas 11 ng umaga, sabi niya baka makabalik siya dito sa office ng alauna. Buti na lang at hindi appendicitis. Stress daw at ang madalas na pag-inom ng kape at pagpapalipas ng gutom. Ay, bakit nagpa-emergency room pa? Sinabi niya kagabi masakit lang ang sikmura at kaya pa naman niya. Sinikmura ng malala eh. Nakailang suka na rin kasi siya. Kailangan iswero at gamutin. Namimilipit sa sakit. Pero sayang ang oras. Ang dami na sanang natapos sa 10 oras na yon. Anong gusto niyo, Sir Dom? Magtrabaho pa rin si Marky kahit masama ang pakiramdam? May oras pa naman kami. Kaya pa naming tapusin hanggang January 1 ang report gaya ng unang napagkasunduan. Teka po, may tumatawag sa akin. Baka si Marky na to. Bye, boss. Paano na lang kapag hindi natapos ang mga report? Ako mapapahamak dito sa management. Hindi naman sila. Puisit talaga. Ngayon magpapaliwanag pa ako kung bakit hindi ko maipadala ngayong araw na to gayong naipangako ko na kagabi. Dapat pala hindi ko na lang binagong deadline eh. Nakakainis. Dapat kasi hindi na nagpa-emergency room eh. Nagtabletas na lang sana at nagbanyo. Welcome back! Sobrang sipag naman ng taong to. Sure ka ba na okay ka na? Oo, maayos na. Nangihina pa rin ako pero okay na rin ako mamaya siguro. Kailangan na natin matapos ang reports ngayon eh. Masyado lang maraming nasayang na oras. May special report pa ako na tatapusin, yung comprehensive report. Ay, nako. Tumawag nga si Sir Dom kanina, hinahanap ka. Ha? Naku,
Eh di nagalit? Ano pa nga ba? Pero huwag mo nang intindihin yun. Kasi hindi natin matapos eh. Tsaka January 1 naman talaga ang deadline. Gusto lang natin mapaaga ng tapos kaya natin ginagalingan. Tapos nagpabida siya kahit hindi naman siyang gumagawa. Kaya hayaan mo na siyang mahirapang magpaliwanag sa management. Nag-order ako ng lugaw kanina na walang seasoning. Sabi mo, di ba yan lang muna ang pwede mong kainin? Oo, salamat. Ako nga ang dapat magpasalamat dahil bumalik ka dito sa office. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang trabaho ng buong universe kapag ako lang mag-isa. Hindi naman ako isang bayaning kagaya mo. Kaya tara, simulan na natin. Oo, pagkatapos mong kumain, andun sa pantry ang lugaw. Puntahan mo na. Nay, kumusta po? Nakapag-usap na po kayo ni Abet at ni Chang? Uy, anak. Oo, hindi mo ba nabasa ang messages ko? Kaka-charge ko lang po kasi ulit ng phone. Nalobat po kagabi. Hindi pa ako nakakapagbasa ng mga mensahe. Dito na lang daw sila sa bahay natin magbabagong taon dahil mas masaya raw dito at maraming tao. Hindi ba at may street party dito sa atin lagi? Ay naku, hindi mo na nga pala alam at lagi kang wala kapag New Year. Pero meron daw ulit party ngayong taon, kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Teka, kumain ka na ba? Opo, Nay. Magmerienda na rin po kayo. Sige na po, ingat kayo. Magpapadala ko ng pera kay Abet para pambili nyo ng medianoche. Huwag na po kayong magluto ni Chang para hindi kayo mapagod. Mag-order na lang po kayo. Naku, salamat anak ha. Pero alam mo naman ang tiyang mo, mahilig magluto. Kaya baka bibili pa kami ng mga recados. Ay, sige po, Nay. Basta Happy New Year po kung hindi man ako makatawag bukas ng gabi. Ingat po kayo dyan. Ikaw rin anak, mag-iingat ka ha. Buti at parang okay na ang boses mo. Mabuti na siguro ang pakiramdam mo, no? Nay, ayos na naman po ako. Sige na po. Bye-bye na. Sabi na nga ba eh. Nahalata ni nanay kagabi na masama ang pakiramdam ko. Hindi lang siguro ako inusisa. Ay, baka kailangan akong humingi ng sign kay Lord kung dapat pa ba akong manatili dito sa trabahong to o bumitaw na lang at maghanap ng ibang papasukan. Pagod na rin ako eh. Uy, nasa pantry ng dinner natin. Ano, sumagot ba si boss? Nagpadala ba ng pera dun sa ibinayad mo sa donut tsaka pambili ng dinner ngayon? Hindi nga sumagot eh. Mukhang hindi niya nabasa ang email ng Senior Operations Director. Hindi naman talaga yan nagbabasa ng email eh. Ang binabasa lang niyan yung mga ifo-forward niya sa higher management na sa atin ipinapagawa. Specifically, ang mga reports na inaangkin niya mula sa'yo. Uy, shh! Baka may makarinig. Ikaw talaga. Ay nako, mabuti nga may makarinig para makarating na sa HR to. Sobra na! Nasusuka na ako sa kabaluktutan ng sistema. Tama na. Mag-order na lang tayo ng pagkain. Sabi naman ni Sir Alvin, sagot ng management ng pagkain ng lahat ng papasok ngayon hanggang bukas. Pwede mag-reimburse ng 200 pesos. Sige na nga, magpasalamat na tayo sa 200 pesos. Pwede na rin, kesa wala. Ang na-order kong pagkain, 300 ang isa eh. So, abonado pa tayo. Ikaw naman ang may kasalanan yan. Sana yung mura lang ang binili mo. Naku, i-reimburse mo lahat yung 600 para mabawi mo na lahat ng inabono mo. Kaloka dito sa opisinang to. Mga mababang level ng empleyado ang nag-aabono. Dapat mga managers nagbabayad eh. Para ang saya magpasa ng resignation letter ah. Total, nakakuha na tayo ng 13-month pay. Uy, 4 na taon mo nang sinasabi yan, di ba? Binuking mo naman ako agad. Tara na nga, para makapagtrabaho na ulit. Miss na miss ko na ang kama ko, tsaka miss ko na rin maligo. Gusto ko na talagang umuwi. Sa takdang panahon, magagawa mo rin yan. Magagawa rin natin yan. Balang araw. Hala, nasa na ba si Marky? Ang lakas ng ulan sa labas. Baka nabaha na yun papunta rito. Bumabaha pa naman sa Guada. Hello? Marky, nasan ka na? Na-stranded ako dito sa may terminal. Walang bumabiyahe pa BGC eh. Wala rin ako mabook na sasakyan kasi baha. Lalakarin ko na lang. Medyo mataas lang ang tubig hanggang tuhod na pero kaya ko namang lakarin. Magsusuot na lang ako ng tsinelas na baon ko. Nakakaloka naman kasi. Bakit biglang parang bumabagyo kung kailan unang araw ng taon? Dapat kasi talaga, hindi na ako umalis dyan kagabi.
Kahit malapit lang ang pinuntahan kong hotel para tulugan at pagliguan kagabi, kailangan ko pa rin magbiyahe papunta niyan ngayong umaga. 4 na araw ka na sa opisina. Makikita ka ng kliyente na hindi naliligo at walang maayos na tulog. Isa pa, ilang taon na tayong dito sa opisina nagbabagong taon. First time nga nating mag-New Year ulit sa ibang lugar eh. Hindi naman siguro mahalata na hindi ako naligo. Kung hindi lang talaga malayo ang bahay namin at hindi mag-aalala ang nanay ko, sa bahay sana ako uuwi kagabi. Naku, ano bang hindi mahalata na ilang araw kang hindi naligo? Kahit aircon ng opisina at hindi ka mabaho, ang oily mo na tingnan. At saka sabi mo nga, di ba, baka hindi ka napaalisin ulit ng bahay kapag umuwi ka sa inyo, kaya nag-book ka na lang ng malapit na small hotel. Buti nga napalabhan mo pa yung mga damit mo, kaya may isusuot ka ngayon. Kaso mukhang mababasa naman dahil lulusong ako sa baha. Ay naku, andito na si Boss Dom. Siguradong hahanapin ka. Teka, magtatago muna ako sa girls' bathroom para mamaya na natin siya harapin kapag dumating ka na. Ayoko siyang kausapin mag-isa. Oo, mga 30 to 40 minutes, andyan na ako. Magpapalit na lang ako ng damit mamaya. Isinupot ko naman tong bag ko eh. Hindi naman siguro mababasa ang laman sa loob. Ingat ka, buti iniwan mo ang laptop dito sa office. Buti na lang talaga. Kung hindi, baka mas nagpapanik tayo ngayon. Nasaan na ba tong si Marky at si Tina? Sinid lang nilang report kagabi pero wala namang explanations. Paano ko ngayon ipapaliwanag to sa meeting mamaya with the client? Ay, hindi sumasagot. Anong oras na? Wala pa rin sila sa opisina. Itatag ko silang late para mabawasan sila ng 250 pesos. Napaka-unprofessional. Alam naman nilang may pasok ngayong January 1 dahil ngayon ang client visit. Kung bakit naman kasi pumayag si Sir Alvin na January 1 ang meeting na to. Dapat nakipag-negotiate man lang siya na dahil New Year, holiday talaga dapat. Pero hindi. Tinanggap nila ang suggestion ng client dahil tight daw ang schedule ni Miss Elaine. At January 1 lang daw talaga ang free time nito para sa office namin. Ay, nasa na ba kayo, Marky? Hala, si Sir Alvin tumatawag. Ba't kaya? Bahala na, sagutin ko na lang. Hello, Sir Alvin? Dom! Maaga dumating si Miss Elaine Park. She's on her way to the office now. She'll be here daw in 15 minutes. Maaga sila bumiyahe papunta dito dahil sa malakas na ulan. Baka raw mas stranded sila kapag nagbaha ang mga kalsada eh. Kaya pumunta ka na ngayon sa boardroom para ihanda ang presentation mo. Tapos na ang reports, hindi ba? Nakita ko na nag-email ka kaninang mga 8 a.m. Yes, sir. I'll go to the boardroom and prepare. Good, good. Good luck sa presentation mo. Confident naman akong kayang-kaya mo yan as always because you always deliver great results. Thank you, sir. Nasaan na ba si Tina at Marky? Ay, bakit kasi hindi nag-send ng footnotes? Wala man lang explanation kung paano nakuha ang mga data dito sa report. May sinend pa silang link kanina ng presentation. Pwede daw gamitin kasi interactive ang tool. Pero hindi ko lang gamitin yun. Nako, parating na sila Boss Alvin at ang babaeng kasama niya si Elaine Park. Yun ang representative ng client. May ibang executives pa nakasama. Ay, kailangan ayusin ko na ang presentation. Mukhang matatalinong tao pa naman itong makakaharap ko. Sana dumating na sina Marky at Tina. Lalo na si Marky. Kailangan ko siya ngayon. Buti na lang nakapagpalit ako ng damit dito sa CR sa may mall sa katabing building ng opisina. Nakapagsapatos na rin ako matapos banlawan ng pa akong nalubog sa baha. Ay, napakahirap na trabaho ng mga immortal na gaya ko. Hindi pwedeng idahilan na baha at malakas ang ulan at hindi makakapasok. Kailangan sa mga gaya namin, laging may paraan para makarating sa opisina kapag kinakailangan. Tumatawag na naman si Sir Dom. Pero mamayang hapon pang meeting Bakit kaya kanina pa siya tawag ng tawag? Hindi ko naman masagot kanina dahil nasa baha ako. Baka mahulog pa cellphone ko. Ay, sagutin ko na nga. Hello? Ano po? Sige po, kaso baka mga 10 minutes pa ako bago makarating dyan. Nasa kabilang building. Hello? Ala, nag-off ang phone ko. Patay!
Nasaan na sila? Sumagot nga si Marky pero naputol naman agad ang linya. Sabi ko magpunta ka agad dito eh. Pero sigurado hindi na siya aabot. Kailangan ko na lang galingan ng pagpapanggap na alam ko ang laman ng report na to. Pati ang pag-navigate sa reporting dashboard. Miss Elaine, this is Mr. Dom Cruz, our Associate Manager for Reporting and Analytics. Dom, this is our client's representative, Miss Elaine. I look forward to this presentation. I heard good things about you, pero pwede naman tayong magtagalog if not for the formal presentation. I'm half Filipino at marunong din naman ako magtagalog because of my mom. Oh, half Filipino pala kayo. Oh yes, Tagalog kami mag-usap ng mama ko at mga kapatid sa bahay, so feel free to use the local language. Wow, nice to hear this bit of info. Let's all sit down and if you want some refreshments, meron po tayo dito sa boardroom. I'm okay, pwede na tayong mag-start anytime now. Oh, that's good. Dom, you may begin. Sige po, if you'll excuse me, I'll now project my screen. Ay, wala nang ulan. Wala ring baha dito sa lugar ng opisina kasi wala namang baha sa BGC pero battery empty ang phone ko. At siguradong lagot ako kay Sir Dom pagdating ko ng opisina. Sabi niya magsisimula ng client's meeting at wala siyang footnotes ng reports. Pero alam ko, pinadala ko rin kay Tina ang footnotes at ang explanation ng presentation, pati how to navigate the dashboard. Inihiwalay ko lang ang email at pinireview ko kay Tina dahil baka masyadong technical ang pagkakagawa ko at hindi maintindihan ni Sir Dom. So paano nangyaring wala raw siya natanggap? Hindi bali na nga. Basta importante, makarating ako ng opisina agad. Hindi lang ako makatakbo dahil masakit ang paa ko sa layo ng nilakad ko kanina na nakatsinyela sa baha. Pero makakarating din naman ako. Konting paghihintay na lang, Sir Dom. Marky, buti nandito ka na. Anong nangyari? Nahirapan ka ba sa baha? Ay, medyo nakakapagod. Nagpalit ako ng damit at nagsuot ng sapatos sa kabilang mall. Asa na si boss? Anong floor ang boardroom na ginamit nila? Dito lang sa floor natin, pero mamaya ka na lang pumasok sa loob. Ha? Bakit? Akala ko mamayang alas 6 pa ng gabi. Inagahan kasi may lakad pa daw ang client mamayang after lunch, baka daw ma-stranded sa baha, kaya ngayon na ginawa ang meeting. Yung footnotes pala, nasend mo na kay Sir Dom? Ha? Anong footnotes? Ang second email mo ba? Akala ko training materials yun. Ang daming attachments eh. Hindi ko masyadong binasa. Hala, Tina, binilin ko yun sa email ko. Sabi ko pa nga, send mo kay Sir Dom after mo i-review yung terminologies na ginamit ko. Hala, hindi ko talaga alam, promise. Akala ko talaga training materials yun kasi ang specific at detailed pati attachment title. Eh gusto ko na kasi umuwi kaya nag-shutdown ako kaagad. Hala, lagot na. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang report. Pati yung dashboard. I've been asking different questions, but you kept on repeating one answer only with different explanations. That doesn't even make sense. What I meant I was... don't understand what you mean. Did you even prepare this report? How do you even navigate the dashboard? Miss Elaine. Mr. Tan, you're the Senior Operations Director and I expected more from your team. Hindi man lang maipaliwanag ng maayos ang information na ipinapakita dito sa screen. How should I trust your team now? Hindi man lang masabi kung saan galing ang information na to. Excuse me, Miss Elaine. Sorry about this. Kakausapin ko lang po sandali si Dom. Let's have a short break. I need some coffee. What? Bakit hindi mo ma-explain na maayos ang reports kanina? Dati naman magaling ka. Dati alam mo kung paano nakuha, kung saan galing, kung paano nag-derive sa mga percentage na ganon. Bakit ngayon hindi mo masagot? Ngayon ka ba natanga? Sa harapan pa ng kliyente? Boss Alvin... Tell me the truth. Sinong gumawa ng report na to? Iharap mo sila sa akin ngayon na, bago matapos ang 15-minute break na binigay ni Miss Elaine. sige po, boss. Sandali po. Hello, Miss Mary Villaluz? Hello? Yes, Mr. Tan. HR Manager Mary Villaluz here. I need to file a case against one of my team members. I need this handled urgently to save the face of our company. I'll be filing an office complaint later today. Please wait for my email. I'll get on it ASAP.
Sa lahat ng ayoko, yung niloloko ko. Ngayon lang ako napahiya ng ganito. Hindi ko to palalampasin. Pagbabayaran mo to, Dom. Andito lang pala kayo. Kanina ko pa kayo tinatawagan at hinahanap. Sir, ano po kasi... Boss, explain ko ng report para... O hindi na aabot. May 5 minuto na lang tayo. Nagbigay lang ng konting minuto ang kliyente. Kailangan kita sa loob, Marky. Ikaw ang sumagot ng mga tanong niya para mawala ang galit niya. Po? Ako? Pero dati naman, bakit ako? Huwag ka na magtanong. Basta sumunod ka na lang. Dom! Bring your team to the boardroom now! Lagot na. Ano kayo nangyari? Bakit butil-butil ang pawis nitong boss namin sa tang direktor naman na si Boss Alvin namumula din sa galit? And that's the end of this presentation. Pwede akong mag-send ng detailed desktop procedure nitong dashboard, Miss Elaine, para mas ma-visualize nyo kung paano siya gamitin. That would help, pero okay na ako sa paliwanag mo and how you demonstrated the dashboard. See now, Mr. Tan, ganito ang mga taong dapat na inaharap niyo sa kliyente. This person here answered all my questions confidently. Alam niya kung paano ang pasikot-sikot ng lahat ng reports na na-present kanina. This guy is good. Bakit niyo itinago? Miss Elaine, Marky has been an exceptional member of our team for 4 years now. I see. Siguro siya rin ang brain behind all the other reports na napuri ko in the past. I wonder why I couldn't recall his name. Anyways, I'll go ahead na. Thank you for salvaging this day, Mr. Marky Reyes, right? Yes, Miss Elaine. Thank you for your acknowledgement. You deserved it. Mr. Tan, please note that our company values honest and capable people, and it seems some of your team members needs an overhaul. I'll keep that in mind, Miss Elaine. Boss Marky! Or should I say, TL Marky? Huwag ka nga ganyan. Wala naman nagbago eh. Anong wala? Ang daming nagbago in just a week's time. Natanggal sa trabaho si Boss Dom dahil sa ginawa niyang pagkuha ng reports na ginawa mo for his own. Credit grabbing is a mortal sin dito sa office. At hindi lang yan. Nalaman pa ng HR na hindi nababayaran ang mga inaabono mo sa expenses na dapat ay ginagawa ni Boss Dom. Nakakaawa din si Sir Dom. Natanggal lang pa ng trabaho. Naku, buti nga sa kanya. Hindi man lang siya nag-sorry sa atin noong New Year, pinagalitan pa tayo. Buti na lang narinig din siya ni Boss Alvin at nai-report na din sa HR. Ayun, sibak! Sana ganito rin kabilis sa gobyerno, no? Magsibak nang hindi gumagawa ng trabaho. Nakapaghugot ka pa talaga. Buti na lang talaga, mabilis din umaksyon dito sa office eh. Grave offense kasi may kinalaman sa integrity ang pagnanakaw ng credit sa trabahong ginawa ng ibang tao. Sinungaling at magnanakaw ang pinakamalalang kasalanan ng isang leader. Buti na lang din patas dito sa kumpanya. At for sure next month, gaya ng sabi ni Sir Alvin, promoted ka na bilang supervisor at gustong-gusto ka ng client. Nagpapasalamat ako na naayos na ang lahat at hindi na rin tayo mahihirapan masyado matapos nating masabi lahat ng problema natin sa management. Tama. Magdadagdag ng team member at ikaw na ang magiging boss ko na sunod. Congrats, TL! TL ka dyan. Salamat, Tina. Hindi mo ako iniwan hanggang sa huli. Oo naman, TL. Basta ba, wag mo na ako pipiliting mag-overtime next year, ah. Hindi natin masabi. Critical pa naman ang end-of-year reports. Sige, pero mag-hire tayo ng bagong mga tao, ah. Para mas marami tayong magbabagong taon sa opisina. Or, kayo na lang. At sa bahay lang ako. Tatawagan na lang kita. Ano? Joke lang. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa